Magandang araw po, welcome po sa aking channel na Nov9 TV Updates. Sa mga nakapanood na po dito sa property na to, at kung sakali man na maibigan nyo, ito po'y available pa rin. At pwede po tayong mag-counter offer sa asking price ni owner. Nandito po tayo ngayon sa Indang, Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang rest house o retirement house na may lot area na 1,000 square meters. May floor area po ito na 300 square meters. Ito pong bahay ay halos bago pa. Meron po itong 4 bedrooms, 4 toilets and bath. May living room, dining room, formal kitchen, dirty kitchen, covered car garage. Meron pong 3 water heater at 2 split type aircon powered by hybrid solar power 5K inverter. May sarili din po itong source of water na deep well at buong property po ay nakabakod na. May ilang fruit bearing trees na rin po dito sa loob gaya ng Bangkok Santol, Guyabano, Saging at Nyog. Samahan niyo po ako, pasok po tayo. Welcome po dito sa napakagandang bahay ni Madam, napakaliwalas. Ito po yung living room or salas, napakalaki ng espasyo, naka-tile flooring, may isang pintura ng ceiling at wall. At mapapansin niyo po, quality po ang pagkagawa, gawa ng ito'y owner's built. So hindi po siya tinipid, kumbaga materialis pertis po ang ginamit dito. So mula po dito sa salas or living room, meron pong isang kwarto kung saan ito'y napakaliwalas. Meron po itong mga glass window with security grill, naka-tile flooring, maayos ang pintura ng ceiling at wall. Meron din po itong wardrobe. At sa spasyo naman, sakto lang po. Hindi naman po ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Mula naman po dito, meron pong toilet and bath, kung saan ito'y naka-tile bathroom wall, maayos ang toilet fixtures, at meron din po itong overhead shower at bathroom window. Labas po tayo para check natin ibang parte ng bahay. Mula po dito sa common toilet and bath, ito po yung salas at meron ditong sliding glass door. Dito po sa 2 meter setback na pansamantalang nilagyan nila ng portable na swimming pool. So ito po yung back view ng bahay. So mula naman po dito, ito po yung dining area. Napakaluwag po ng spasyo, napakaliwalas din po. Open lang siya, walang partitions. Then ito naman po yung formal kitchen. Ito pong formal kitchen ay meron pong island na naka quartz kitchen countertop, may drawers at kitchen utensil storage. Dito naman po naka-tile kitchen countertop, meron po itong double stainless sink with faucet, meron pong kitchen windows with security grill at meron din pong built-in 5-burner electric stove. At meron din pong kitchen cabinets. Yan po, napakaganda po ng disenyo. Open lang, walang partitions, kaya maaliwalas. So mula po dito sa formal kitchen, dito naman po yung hallway, papunta sa mga rooms, at ito naman po yung dirty kitchen or service area. Covered din po ito at meron pong security grill. So, ito naman po yung sa gilid ng bahay kung saan ito'y may 1 meter setback. Yan po, matatanaw nyo yung concrete fence na palibot na po yan sa buong property. Naka-tiled countertop na rin po dito. Then, sa dulo po meron pong stainless sink at meron pong access gate. Balik po ulit tayo sa loob para check natin ibang parte ng bahay. So, yan po yung hallway. Napakaluwag po ng daan. At ito po yung pangalawang kwarto kung saan ito'y maaliwalas, maayos ang pintura ng ceiling at wall. Yan po yung split type aircon na solar power po ang nagpapagana dyan. Meron po ditong open closet at may sarili din po itong toilet and bath. Maayos naman po ang toilet fixtures, naka-tile bathroom wall, at meron din po itong bathroom window. At meron din po ditong
water heater at shower. Labas po tayo. Ayan po, tunghayan nyo po ulit itong kwarto kung saan meron po itong tatlong window at may blinds na rin. Balik po ulit tayo dito sa hallway. Dito po sa hallway ay meron din mga glass windows with blinds. At ito naman po yung third bedroom. Ganun din po ang setup. May tatlong windows, may blinds, naka-tile flooring, maayos ang pintura ng ceiling at wall. May open closet. At may sariling toilet and bath. Halos identical lang po itong mga bedrooms at itong mga banyo. So dito naman po maayos ang toilet fixtures, naka-tile bathroom wall, meron po itong bathroom window, hot and cold shower, at wall-mounted multi-purpose rack. Yan po, tunghayan nyo po ulit itong third bedroom. Napakaliwalas po at wala po kayong ipapagawa dito. Balik po ulit tayo dito sa hallway. Ito pong fourth bedroom, hindi natin mapasok gawa ng may natutulog. Pero gaya po ng nasabi ko, halos identical lang po ang disenyo ng mga bedrooms. Ito pong access door ay papunta dito sa garahe. Ito pong garahe ay kakasya ang dalawang sasakyan. Even dalawang SUV, kakasya po dito. So, ito po yung setback na matatanaw nyo yung dirty kitchen. Yan po yung bakod, concrete fence na po yan. Then merong steel gate. Then sa dulo po matatanaw nyo yung caretaker's house or staff house. Ito pong property ay along two-way cemented barangay road. Napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin, malamig ang klima, at malayo na po ito sa 14 kilometers danger zone ng Taal Volcano. Yan po, napakalaki pa po ng vacant lot or space na pwede nyo pang pagtaniman. Or pwede rin po kayo maglagay ng swimming pool dito. Kaya pwede po itong maging income generating. Gawa ng pwede nyong i-convert ninyo ito sa resort or staycation business. So depende po sa inyo kung anong maging project nyo dito sa property to. Dito po napakalaki pa ng bakanting lote. Ito po yung Santol, Bangkok. At ito naman po yung deep well. So may sarili siyang source of water. Ang kailangan na lang dyan ay motorized pump. Then maglagay po kayo ng water tank. So may sarili na po kayong source of water. Ito po yung 2 meter setback dito sa likod ng bahay. At yun po yung portable na swimming pool. Sa mga nag-skip po ng video, summarize ko lang po. Ito pong property ay located sa Indang, Cavite at may lot area 1,000 square meters. May floor area po ito na 300 square meters. Ito po ay may 4 bedrooms, 4 toilets and bath. May living room, dining room, formal kitchen, dirty kitchen, covered car garage. At kung mahilig po kayong magtanim, malaki pa po ang espasyo na pagtataniman. Sa distance, location at travel time portion na po tayo. Mula po sa bayan ng Indang, ang distance is 2.9 kilometers, then ang travel time is 7 minutes, kung saan kompleto na po doon, gaya ng public market, groceries, convenience store, remittance center, banks, restaurant, church, at hospital. At mula naman po sa Cavite State University, Indang Campus, ang distance is 4.4 kilometers, then ang travel time is 10 minutes. At mula naman po sa Tagaytay, ang distance is 17 kilometers, then ang travel time is 32 minutes. Mula naman po sa SM13, Martires, ang distance is 16 kilometers, then ang travel time is 32 minutes. At mula naman po sa airport, ang distance is 57 kilometers, then ang travel time is 1 hour and 42 minutes. At yan naman po'y mas mapapabilis pa ang biyahe if travel time pag matapos na po ang project ng ating gobyerno na CityBEX or Cavite Tagaytay Batangas Expressway, which is ongoing na po yon.
Then sa elevation naman, ang estimated elevation above sea level is 818.2 feet. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 18 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo o gusto mag-set na tripping dito sa property na to, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong Telegram. At sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din po akong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po kaming Facebook page na Nov9TV at meron din pong Facebook Reels video. Paki-like and follow na rin po. Sana po naibigan yung aking video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at inyong pamilya. Maraming salamat po.